Kita mo yung view. Kaya ka mo ng lamig. Ba't kumamit ka sa labas? Sabi. Tingnan ko lang sa ano ko. Yung sa Peraso. Inner ka talaga. Victor. Mula Tinok ay tinahak natin ng 4 na oras na liko-likong kalsada upang marating ang Nueva Vizcaya. Dito magsisimula ang ating adventure patungo sa Malico, San Nicolas, Pangasinan. Ay, naman na yung puro liko. Puro liko. Puro liko. Kasi siya ubus na yung kalsada. Dami. Sa dulo ng Benguet Aritaw Road ay ang Maharlika Highway na. At dito kakanan tayo papuntang Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yung gawing kaliwa naman, ito yung papuntang Tugigaraw. Paano bali mo kayo sibuyas? Magkano po 1 kilo? 100 po. Bibili ka? Huwag ka na magtanong kung di ka bibili. Saglit kaming huminto dito sa Maharlika Highway sa parteng Nueva Vizcaya na. Ilang kilo upang tumingin at bumili si Kuya Nards ng sibuyas, bawang at luya. Parang bahay kubo lang, di ba? Ito po yung pag sinabing local po na sibuyas, dito na yon. Opo. Local na ng Vizcaya. Tanim po dito. Tanim na dito po. Sige, saan po? Ano po yung ano? Ano yung yan sabi ni nanay po kayo na imported ba? Imported. Saan po galing? Galing China. Chinese. Ah, talaga kahit ano, talaga meron na. Galing China. Saan? Diyan lang po, malapit lang. Malapit siya. Opo. Sa Nevesia. Ilocana. Hindi po eh. Kayo. Awan. Awan po dyan. Adjot. Ano tawag na sa ano? Saan? Konti danom. Ano ba yun? Walang Oo, walang tubig. Oh, wala to. Kita ko alam ni ate. Thank you po. Produkto ng Nueva Vizcaya. Thank you po, ang ate. Kung manggagaling ka sa area ng Aritaos dito sa bandang norte, ang palatandaan mo ng lilikuan mo papuntang Malico ay itong 7-Eleven. Ito yung 7-Eleven bago umakyat ng Zigzag Road ng Santa Fe. Kung galing ka naman ng Nueva Ecija, pagkatapos ng Zigzag Road ng Santa Fe, kakaliwa ka naman kapag nakita mo yung 7-Eleven. Yup. Yung Mugang po, Santa Fe Fine Resort. Bakas pa rin dito sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road ang ilang mga landslide na nangyari siguro ito noong mga panahong maulan. Oh, aso. Maligam-gam. Hindi malamig. Liko ng liko. Blind spot.
Ang daang tinatahak natin ngayon, ang Nueva Vizcaya Pangasinan Road, ay ginawa sa layunin upang mapabilis na makonekta ang Region 1 at Region 2 o ang Nueva Vizcaya at ang Pangasinan or vice versa. Isa sa naging paboritong puntahan dito sa Nueva Vizcaya Pangasinan Road ay ang Barangay Malico. Paborito ito ng mga riders at ng ilang mga turista dahil sa nagagandahan, nagtataasan at malawak na kabundukan. At yun nga ang ating pupuntahan ngayon. At wala pang kalahating oras ay narating na natin ang Barangay Malico dito sa San Nicolas, Pangasinan. So dito kami mag-i-spend ngayon ng overnight. Samahan nyo kami sa vlog dito kung ano yung magiging adventure namin dito. Pero sa ngayon, mamasyal-masyal muna kami dito sa dulo kasi hindi pa namin alam to, i-explore namin. So eto, maghahanap muna kami ng tutuluyan namin. Dito sa bahagi ng kalsada sa Barangay Malico, San Nicolas, Pangasinan, kapansin-pansin na dumarami na yung mga establishment sa gilid ng kalsada. At saka may napansin din tayong gasoline station dito. So hindi na tayo kakabahan kung halimbawa isa kang rider na pupunta dito sa Malico. So meron ka nang pwedeng pagpagasan. Dito na kami sa Malico. Ay, may upload ka. Sana all may angka. Ayun na, may ano doon, may nakalagay viewpoint. Oh, welcome. Nasa Malico na po kami. Nakarating. Time check. Within our ano ba tayo? Itinerary. Late na konti. Sumabay ka ng isang oras. 2 minutes late? 42 minutes. Dapat Late. 4. Ang bagal kasi nung kanina nag-drive sa Nueva Vizcaya eh. Nakatulong na kami lahat. Nandun pa rin kami pagising namin eh. Ayun na, buti nga. Ako hindi nakatulog eh. Kung nagkataon, hindi tayo nagising lahat. Ito kaya, dito tayo picture oh. Dito tayo picture. Sakita mo yung view. Hindi mabigyan hostation ng video yung ano. May signal ba kaya? Dito tayo ngayon sa Malico Viewpoint. Ito yung isa sa tinaguriang summer capital ng Pangasinan. Narating din natin. So napakaraming liko-liko. Gamit si Bruno. So ayan, kasama natin si kapatid na Max, si Kuya Nards, tsaka si kapatid na Ray. Narating din natin yung Malico. May lawin. May lawin oh. May drone oh. Yun oh. Drone. Dayan na muna. Pusat Canton, tsaka Cup Noodles. Iba lasa na Cup Noodles dito? Ganun talaga. Ha? Pati sa likod. Sabi sa'yo, malamig eh. Yan. Sa ano? Sa may inano kasi sila na ano. Na ano? Sa ano. Oh. Tapos si ano. Ano lang daw So doon daw sa ano? Okay. Para maano tayo. Magkano daw yung ano? Magkano daw yung ano? Saan na lang yun? Okay, okay. Okay, ayos naman pala. Okay na si ano?
Okay. Doon tayo sa ano? Ayun, ganda ng kulay ng sky, oh. Ganda ng kulay ng sky. All yan, oh. Kanina doon sa pinagmeriendahan namin ng Pansit Canton, nagtanong kami kung saan may mga pwedeng pag-stayan at tinuro niya kami dito sa lugar na pupuntahan namin ngayon. Check namin kung ito yung pwede na namin pag-spendan ng overnight. Ito yung Zamora Homestay. Ganda ng rest house mo dito, ah. Ganda ng rest house mo. Salamat sa pag-invite sa amin, ah. Muna na ipagsabi. Alam mo naman na humble being tayo. Okay, sige. Ganda, ah. Simple lang pero ano, no? Pasensya na yun na nakayanan eh. Ganda. At dito kami napadpad sa Stonehaven Homestay. Farm ito ng ano, sabi mo. Kayo ng room. Yung kasi yung room namin, para pasukin mo. Napaka-stricta naman ng caretaker mo. Meron tayong ganito, stone house. Yeah. Kaya niya mag-accommodate ng 10 to 12 persons. Okay. Depende sa build ng katawan niyo. Pag mga kasing laki mo, mga 6 lang. Pero pag yung maninipis, katulad niyo, mga 12 yan. Grabe siya, ha? Tawan-tawa ko yan, Edge, ha? Tapos, itong malaking rooms 300. na to, may mga 300. separate rooms pa siya sa loob. Ilan po yung capacity niyan ng isang room? 9. 9. Tapos 300 per head. Yun. Pag bata po, libre po yung bata. Ano ba, mga ganito kalaki Yes na. po. 5. Katulad nung isa, nag-iisa lang. Pero 300 pa din po yung babayaran mo sa good for 3 na room na yun. Kasi, Per head. oh, yun nga. Halimbawa, 3. 900 pa rin kahit dalawa kayo. Depende kung halimbawa naawa yung kung kahit 600 na lang. Yan. Okay po. So, depende. Na-adjust. Depende sa body build. Pwedeng i-bend yun, lo. Ganun yun. Pwede i-bend. Tara, mas kayo. Ito ay good up to 10 yung kwarto. Pero since apat kami, 2,000, naging 500 per head kami. So kasama kami, tapos pwedeng gamitin yung attic. So tara, tingnan natin yung attic. Akyat tayo. So ito yung room sa taas ng attic. Yung door sa baba. Tapos, lalabas tayo. May pinto yan dito. Ay, nakita nyo kan. Ah, ang galing, may screen pa. So, veranda kami dito. Siyempre, tinatawag ko kayong lahat. Pinangakuan ka na nga eh. Pinangakuan ka na nga, saan ko patutuparin ko? Ang ganda.
Tapos yung parking mo, makakita mo yung sa ano. Makikita mo. Ayan, tapos pwede kang order ng menu. Pwedeng mag-order, pinadala yung menu sa amin. Tapos order kami. Dadalhin lang dito mamaya. Kasi medyo looban din to. Pero ang ganda ng lugar, tahimik. So kung gusto mo ng quiet and calm, ito yan. Siyempre hindi yan, task ko. Sige, order na tayo para makapag-work ka na mamaya. Tilapia at saka bangus. Magulang din, magulang. Alam mo kung anong kinaganda niya? Kasi para kang may rest house sa gitna ng bukid. Ganun yung feels niya. Kasi yung sa Pinewood sila, sa bed and breakfast, yun yung nasa Maligo, nakikita mo naman yung mountain view. Dito, ang makikita mo naman ay fields, parang kabukiran. Kaya ako hindi naman siya. So, bababa tayo. Ito yung room. May ano ka. Ito yung room namin. Tabi-tabi na kami dito mamaya. Puro boys naman kami. Magkakasama tayo, hindi mo mawala yung favorite natin. Siyempre, pansit. Pansit Canton. Oh. Pansit Canton tayo. A few moments later. Ano yan? May broccoli. Ano yan? Tosilog. Pansit Canton. Ayan, tapos nilagay tayo. Top silog. Ano yun? Tatlay. Pork silog. Ayun. Later that night. Buksan natin yung pinto. Mak! Ano Max Ray? Ano? Papasok yung lamok nga! Papasok yung lamok. Buksan natin. Walang lamok eh. Pati nga pag-apak sa tiles, oh. May basahan, oh. Bakit? Ginawin ka ba? Malamig ka ba? Tayo mo yung electric fan. Nakapasara ni Kuya Rich kaya giniginaw. Buksan mo, papasukin mo ako. Ano? Para natin yung electric fan. Tutok natin sa labas. Bukasan natin yung hangin dito sa labas. Para po. Ano? Mga ano? Ano? Ano sa kapunta? Tago. Ha? Sa kapunta? Tago. Ay, baon ka na. Ay, baon ka na kumot sa labas. Ba't nagkukumot ka sa labas? Ay, kumot ka na sa labas. The next day. Ang lamig. Guys, ang lamig. Ito nakasando ko. Grabe lamig. Lamig ang puta. Lamig. Putangin ang lamig. Good morning guys. Putangin ang lamig. Ang lamig pa rin ito. Hindi siya kamuti. Ano? Tangin na nangangatal yung bibig ko. Tangin na lamig. Guys. Oh, may naninig sa mula ko dito sa likod. Magkatuwag. Tangin na lamig. Maglalakad-lakad po kami para wala yung lamig. Pero ang yabang ko, nakasando pa ako eh. Muna yung lamig. Kahit sa pumunta. Dito yung lugar na ano, marami din mga inn. May inn, ayan, inn yan. Malico Mountain Travel Inn. Hindi ko talaga cellphone ko eh. Ingat mo kayo. Endurance pa lang ngayon. Nilalamig din yun. Lalamig din siya. Oo. Kaba-kaba. Pero ang ganda ng aso, no? Ang ganda talaga aso kapag nasa malamig ng klima. Nag-flex po. Ito ang kalsada ng Malico. Payakap nga, lamig. Tamang foggy. Kaya naman yan sa Pladitas.
Ang foggy, nasa tuktok kami ng bundok. Nandito tayo ngayon sa Maliko. At yan ay yung ulap. Nasa taas tayo ng ulap. Bagong luto yun, masarap umusok, kailangan natin na mainit. At ang meron siyang ulam doon, ilagay sa plato ko. Mamaya, lagyan talaga niya. Hindi ka na ba kakain mamaya? Maninigurado na ako, baka na naman wala tayong makainan eh. Ay, may biparas pa. Siyempre, sabi ko kay ate lahat na nakikita kong ulam dyan na pwedeng ulamin. Ulamin ko. May gulay. May gulay pala dito kuya, beef broccoli. After namin maglakad-lakad, nag-breakfast muna kami dito sa may canteen sa may labasan doon sa transient namin or homestay namin. Ikaw magmotor na nakasando, tignan ko kung hindi ka mag-jacket. Ay, ibang usapan yun. Baka kahit kapote, isuot mo. Ibang usapan na yun. Kaya nag-motor tayo sa Marilac. Ano yun? Yung Night ride? naka-t-shirt ko na. Hindi ko lang mahatak to na night. Tulog na to, maaga na tutulog to eh. Hindi ko mahatak. Diba minsan nagtatanong yung no invite? Diba pag trip kasi natin yung pag-out ko ako gano'n. Ano ito na? Lahat na nakikita natin yan. Ang ganda na ng kulay oh. Yung sinasabi ko sa bundok eh. Talagang naghanap ka pa ng ano ha? Naghanap pa ng validation ha? Ano? So i-record na natin ito ngayon. Ganda ng kulay. Ano yun? May pasabog? Is that you? Who fart? No. No. Ikaw yun. Cow! Cow yun! Cow yun! That's cow yun! Nasa Yeah. yung ano. Is that edible? Ganda na, ayun oh, ganda ng araw oh. Paaraw tayo. Uy, tanggalin mo yung jacket mo kasi magpapaganda sa katawan yan. Ang ganda sa vitamin ano ngayong araw? Araw. Araw. Naalala ko lang. Oh, ano naman naalala mo? Nung isang gabi ko pasuot lahat to. Di ba kalis tayo? Biyernes. Kasi, sino ba kasing na... Yes? Hanggang pag-uwi mo, yan na yun. Linggo lang umaga na. Kung ang Tinok Ifugao ay 7,968 feet above sea level, ang Maliko naman ay 5,495 feet above sea level. Kaya hindi nakakapagtaka supladitos na malamig din sa lugar na ito. Samantalang, ang Baguio naman ay 4,757 feet above sea level. At ang Tagaytay, 2,080 feet above sea level. So alam niyo ba kung bakit tinawag na summer capital na to ngayon? Ng Pangasinan. Baka naman hanggang ngayon hindi pa nare-realize kung bakit summer capital ng Pangasinan itong Maliko ha. Capital ng Pangasinan to? Oo, yun nakasulat dun oh.
Summer capital of Pangasinan. Kasi sa Pangasinan, ito yung pinakamalapit sa araw. Oo, tsaka ito yung pinakamalamig. Pag Hindi ba malamig? Hilingin mo summer na. Mga naka long sleeve kayo. Mga mahinang nilalang pala kayo eh. Mga mahinang nilalang. Brownie! Brownie! Si Brownie yan. Hulaan ko kung bakit. Si Brownie. Kulay white eh. Japanese shrine. Tanongin mo muna kung gano'ng kalayo. Mga 500 meters. Malayo yung 500. Namamamura ka. Tara. Internet na ako. Oo, yabang. May internet na ako. Tara. Kasi natin maglakad. Yung mga nagmumotor din dito eh, no? Yan, mga puntahan din talaga. Ayaw kampas sa katawan natin. Dito, open. Akyat. Yung akita namin na yun. Yun, sa taas. Hindi kita sa video. Doon sa maliwanag siguro. Hindi kita sa video yung usok eh. Ayun na lang, mas kita. Try mo video. Rich! Wala, hindi nakakita yung usok na. Hindi mo ba nakita yung... Wag! Wag! Pumunta tayo sa Japanese shrine. Sa taas. Ano tayo meron? Ayun yung resort namin. Ayun. May resort ako namin na kagad. Sinari ng akin. Ayun kasi ito, resort. Ayan, stay. Yung stay ano. Stay din to. Ang tanong sino may Ayun. pinakamayari. Dito sa mga barangay Maliko. Parang ito yung magiging style. Kasi parang ito siguro style lambak yung medyo patag na area na malayo sa cliff ano. Pero ito, duda ako eh. Feeling ko. Pero gusto ko yung portion na yun, yung may pulang bahay na yun, no? Kasi parang ang gandang nasa gitna ka ng bukid. Alin? Yun, yung may pulang bubong na yun. Yan? Oo, ang ganda. Tapos ang paligid mo. Di ba ganyan yung pangarap mo na ano kuya? Pag nag-retire ka. Sa gitna ng bukid. Sa gitna ng bukid. Ay, hindi naman sa gitna. Basta nasa bukid. Ganda. Kasi ito, homestay din ito. Sa yung blue. Mak! Bumubulong ka lang eh. Ayun mo, naririnig niya. Oh, ito mo kumakawa niyo. Ay, ang ganda. Hindi pa siya tapos eh. Dito sa ibabaw ng Maliko na to, merong ganitong shrine. Pwede niyong puntahan. Uy, nakakasakop dito pala. Ang Maliko is a barangay lang. Barangay. Oo. Hindi ko siya. Barangay Maliko. Oo. Ito ay Japanese shrine sa tuktok ng bundok. Ito may nakasulat, basahin natin. Pasong sa laksak. hindi ko mababasa yan. Meron naman Tagalog eh. Oh. Tong-tong. Dito tayo sa Tagalog. Ang tawag dito. May mga makakaling mag-Japanese na. Ayan oh. May English din. Oh. Yung sa kapila. May English ayan oh. Paris. Oh. Oh, may community nga. O ayan, nakasulat oh. Pasong sa laksak. Ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig sa pagitan ng Peru at Honyo sa taong 1945. 4,000 at 6 na raang Hapones ang mga namatay, 3,200 Amerikano ang mga namatay o nasugatan at maraming mamamayang Pilipino nasawi sa paligid ng pasong ito.
transfer sa inyo. Tayo sa police station mag-usap. Nagpa-blatter tayo. Sila mga riders from Pangasinan. Ilan lamang sila sa marami o libo-libong mga riders na umaakyat dito sa Malico, Pangasinan. Oh, vlogger oh. Ayun lang bumalik. Hindi ako marunong. Ito ba kami dito kanina sumisigaw kami? Bibidyoan ka namin? Nirereklamo na. Saan pa po kayo uwi? Asinggan po. Asinggan? Selfie na. Selfie kayong dalawa. Thank you po. Salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you po. Ingat po kayo. Pangalan pala niya, bro. Si Brownlee. Ingat po. Sila. Kayo po mga taga Pangasinan po kayo lahat. Ingat po. Ingat. Parang sundan ng ano natin. Wala kami sa Baguio. Oh, pero mamimitas kami ng strawberry. at dahil malamig nga dito sa Malico, Pangasinan, hindi nakakapagtaka na merong strawberry farm at yun ang experience natin ngayong araw. Malaki din pala yung strawberry farm. Entrance, 20. Nako dyan. Yan po si Ate Melba. Ay, mali ano, nagsimba po. O, yun si ate. Pantay ng umaga. Ah, buti panahon ng ano ngayon, te, strawberry. Hanggang May. Hanggang May po. Hanggang main. Paano ba malaman ito? May malaki. Kaya pag Paano malalaman na okay pa yung pipitasin namin, te? Oh? Paano malalaman na okay yung pipitasin? Kailangan mapulang mapula Hindi siya. naman. Pwede naman Kahit kahit may ano. Kasi green na konti. pag inyahin nyo yun, mapupula ba yun? Matagal na po ito, ate. Ito yung pinakaunaan mo nilang strawberry. Ah, Ito dati. Lahat to Ito, ready na? nadagdagan lang. Ready na lahat to for harvest. Opo. Pipili na lang. okay Kasi po. hanggang May yung ano namin dito, yung malalaking ganun. Yung season. Kasi June, maliliit na yan. Matag-init na yun. Parang may baong pa yata sa kanila. Kape naman po sa kanya. Kape. Isang basket na lang tayo. Tikim do. Pero 20 pero tinikman. Alis support na rin. Dito sa Malico, meron ka rin, hindi lang sa Baguio, meron ka rin Malico, San Nicolas, Pangasinan, meron din silang ino-offer na strawberry picking.
Actually yung ano natin, maganda nga yung ganun random na hindi natin in-expect. Hindi natin alam kung ano in-expect natin doon sa isang lugar, di ba? Pero nag-Ilocos tayo, random Oo, lang random talaga. din yun. Wala, umaga pinuntahan na natin lugar, hindi na, we don't know what to expect doon sa lugar. May nadaanan, Oo. puro. Tara. Kasi usually yung mga nagbablog, yung nakikita natin mga view lang. Meron palang ganito pa ma-offer yung Maliko. Ang alam diba? natin kasi sa Baguio lang to eh. Sa bago lang yung strawberry farm. Meron din palang ganito sa Maliko. Magugusto mo raw ba yung 4x4, yung sa desierto, yung ginawa namin dati? San Junes, yung nakasakay sa 4x4. Bilis ka usap. O tara na. So yun ang kasunod natin. Pwede, oo nga no. Hoy, huwag niyong ganyan si Kuya Lard sa Kalibyan. Ako ang hindi. Bukas na, diretso na tayo Ilocos. Nakalipan ko bukas eh. Oh. Tara na. Huwag niyong ganun, huwag niyong hamunin si Kuya Lard sa Kalibyan bukas. Day off pa namin dalawa. Oh, wala, hindi ako pwede mag-leave, wala akong kasama. Pasok si IC, wala akong hatid. Baka pwede kang mag-work from home. Hindi. Swerte daw pag may kambal strawberry. Kambal strawberry. Ayan o, may kambal strawberry dito. Kambal strawberry. Marami din pala nakuha mo. Hindi pa ko na ba kuya? 1 kilo. Hindi pa. 5 peraso para kuha pa 5 peraso. 5 pieces. 5 peraso. Paano ang biyahe dito pa Manila? Kasi wala Sa kami tayo, kitang public. 5 star. Ay, bababa pa ng tayo. Nandun kasi sa kaya ng 5 star. Hindi, simula dito. Ano sasakyan mo? Simula dito. Ay, may kasi po kami dito. So kasama na doon sa part ng trabaho nyo, yun, susunduin kayo. Yung ano Okay. po nila. Pero walang bumabiyahing. Wala, Yung tayo. So walang public transport dito sa Maliko. tagal no? Wala dito kasi walking distance. Ang... May kuhaan talaga pala sila ng talbos. Yun, kuha na ng talbos sila. Ayun si ate. Sarap yan. Kasi talbos. kaya... Kaya mas alam niya. Wala na, kulang. Naubos na? Ito na. Wala na may Sayote. kain. Hindi na to sayote to. Sayo kuya to. Ayun po yung basket. Sayo ya. Sayo ya. Ito po yung basket. Pero pag summer talaga dito, yung pinakang peak season ng summer na tag-init, hindi sobrang init dito. Medyo malamig pa rin yung May klima. malamig naman. Tapos meron... Ay, masarap mga mag-stay dito kaysa mag-stay ka sa Fairview. sa Bulacan. Sa Bulacan na mainit. Sobrang init doon. Oo, tama. Sarap ang balat ko doon. Ang init ko ako. May training dun sa dito. Oo. Dito maganda pa na. Gandang weather dito. Doon. Oh, parang ano itong gala na to? Sino may pinakamaraming pinamili sa atin? Ano to? Hindi ko alam. Hindi man naman sana ako bibili. Ah. Wala bang free kahit dalawang sa YouTube eh? Maliliit pa yun. Bawal yan. Ano? After namin mag-strawberry picking dito sa Maliko, Pangasinan, na isang sorpresa sa aming gala na to, na meron palang strawberry farm sa Maliko. Tinahak na namin ang daan patungong San Nicolas, Pangasinan. Bali, dulo-dulo yung nangyari sa biyahe natin to. Nagsimula tayo doon sa Nueva Vizcaya, lalabas tayo sa San Nicolas, Pangasinan. So, makikita pa rin natin sa kalsada ng Maliko, napaka yung mga sira-sira na na dulot ng mga nakaraang disaster siguro dito. Pero unti-unti namang inaayos na rin naman ng government natin. Yung kung mapapansin nyo yung mga ilalim ng kalsada, medyo parang kung tawagin niya natin is ampaw yung kasi wala nang laman yung ilalim. So kapag nadaanan ng medyo mabigat na sasakyan, delikado na bumagsak. Kaya iba yung pag-iingat kasi nasa cliff talaga. Masarap sa mata yung mga nakikita natin sa paligid, sa kalsada. Kung ikaw yung tipo ng tao na may hilig sa mga bundok, sa nature na tulad nito, sigurado tayo na may enjoy mo yung ganitong lugar dito sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Sa'yo. Pero iba yung pag-iingat talaga ang kailangan pag bumiyahe ka dito. Maganda siya pero kumbaga medyo may may kaakibat na
danger yung kagandahan niya. Pero syempre, iba yung pag-iingat pa rin naman kung pupunta tayo dito. Kasi tingnan nyo, yung gilid niya talaga bangin na rin. Habang pababa tayo na pababa sa kabundukan, napapansin natin na marami pa rin palang establishment dito sa baba. Marami mga pwedeng pag-stop over kung magra-ride ka dito. Meron ding pasyalan, kainan, bilihan ng mga gulay, at eto may mga patuloy pa rin nagko-construct ng mga nila establishment. At napahinto pa kami dito sa isang bahagi ng kalsada upang tingnan mabuti kung gaano kaganda yung bundok. Ito yung ganda ng Maliko. Mountain. Buti hindi ka sa bato tumama. Yan. Ang dulas. Ang dulas yung ano. Doon ako nakaano sa ano. Madumi? Likod ka? Hindi. naman. Yung puwetan mo na lang. Okay. At sa patuloy ng ating paglalakbay pababa na kabundukan ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan, nadaanan na natin ito, isa sa famous to sa TikTok, itong area na to, yung bundok na to. Hindi na lang tayo nakapagpalipad ng drone kasi hindi na tayo bumaba, pero nakita natin kung gaano kaganda yung paligid, as in maganda talaga yung paligid. Kaya lang dito sa baba na to medyo iba na yung temperatura ng ng paligid. Hindi katulad dun sa pinanggalingan natin sa bandang itaas, dun sa pinakang proper siguro yun ng Barangay Maliko. Malamig talaga doon. Dito medyo may konti panlamig pero medyo na ring mainit na rin. U-turn dito malala eh. Ayun katulad yan, parang ang hirap makita. Hindi mo makikita yung kasalubong. Hindi mo makita yung kasalubong. Yun yung advantage pag gabi. At least may ilaw Oo. maganda mag-ride dito siguro pag gabi. Kaso napakadelikado rin. Delikado pa. Choose your battery nga daw. Correct. Tsaka hindi mo rin ma-enjoy yung view. Ma-enjoy mo yung Oo. kalsada, hindi mo ma-enjoy yung view kung gabi. Yun yung dapat na pinupunta. Yan yung pinupuntahan mo. Pero kung tutusin niya, mas nakarating na rin kasi ako sa Daang Kalikasan. Mas okay sa akin tong Maliko. Sabi ako parang mas mainit doon kasi dito. Oo, mas mainit. Walang lamig doon. Walang lamig doon. Ito. Saan ba yung sa baba pa? Ha? Sa baba po pwede ang kalikasan. Oo. Mas Ito, hindi, yung Daang Kalikasan, mataas din yung lugar niya. Pero yung weather niya doon, Humid. mainit. Hindi, wala kang mararamdaman lamig. Mainit talaga siya.
Nagtatanghalian na nang makababa kami ng Pangasinan at since pwede naman natin sadyain ang Tarlac City kaya dumaan tayo sa paborito kong kainan dito sa Tarlac, ang Victor's Barbecue House. Sabi kayo, sabi ng mata. Dahil yung malabo yung mata ko. Sige, diretso ba? Ayun, may puti. Daming puti Brad. May nakapark na puti dito. Yun nga, tama ako. Yun nga sa nakapark na puti dito. Victor's, here I come! Tama ka, may puti dito. Gulit kayo. Victor's again. Victor's and driver. Ba't ba kasi nilagay ito dito? Oo. Medyo tabi lang natin siya dito. Ang galing! May power! Ano yan, sponsor ni Kong TV tsaka ni Ninong Rai. Bangis ng citrus! Ang kailangan! Pag pumunta ka sa gawin dito, hindi pwede hindi ka dadaan ng Victor's. Yan! Yan ah! Kasi hindi ka tabi. Sarap eh! Ligo din daw po. Oo! Kuya Ernest, hindi ka raw naligo. Sarap! Winner ka talaga. Victor's. Ano yung tunay mo pangalan? Pa? Ano tunay mo pangalan? Raul. Bakit siya yung sasalikod mo? Siyempre. Nasa tulaw tayo. Yan! Barbecue. Oh, yan po.